Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kumusta po kayo? Nawa ay busog na ang ating mga pisikal na katawan sa pagkain. Ngayon naman ay makinig tayo sa mensahe ng Diyos kung ano nga ba ang kahulugan ng Kapaskuhan. At bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin, panandalian. Ilagay natin at ituon natin ang ating isipan at puso sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful and grateful, O God, in this evening to continue to meditate your word. Lord, may your Holy Spirit be with us. Give us the wisdom and knowledge to understand your message na ipaabot ninyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng kabutihan ninyo. Patuloy niyo pong pagharian ng aming puso at isipan, Lord. At nawa ang iyong mensahe sa gabing ito, Panginoon, patuloy naming panghahawakan sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Muli, tinataas namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, basahin natin kung meron kayong mga Bible dyan, mga kapatid, from the book of Matthew, chapter 1, verse 21 to 23, no? Sabi dito, Matthew chapter 1, verse 21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins," no? And verse 23 sabi dito, "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. So, purihin ang Panginoon. No? So, sa panahon natin, alam naman natin na pagdating ng bare months, talagang abala ang mga tao sa pagpe-prepare, sa paghahanda. No? Ano ba ang magiging paghahanda nila sa darating na Kapaskuhan? Ano bang magandang regalo na matanggap nila? Ano ba ang magiging Noche Buena, handaan sa misa na pagkatapos ng alas 12, lahat ng pamilya ay magkakaisa, magkakainan, no? Fellowshipping. So, ano nga ba ang pagkaintindi natin pagdating sa Christmas? Alam niyo mga kapatid, binasa natin kanina na God is with us, no? Kaya ito ang pinaka very essence ng Kapaskuhan sapagkat 2,000 years ago, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinanganak, and He is the gift from God. Sapagkat nasusulat sa John 3:16, "For God so loved the world," no? Talagang mahal tayo ng Diyos, ang buong sanlibutan. Nakita niya kasi na talagang walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Lahat ay nagkasala at lahat ay marapat na parusahan, no, sa kamatayan. Pero inisip ng Diyos na siyang lumikha ng tao at lahat ng bagay, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, no, that He gave His only begotten Son. Pinadala niya dahil wala nang ibang kaparaanan. Diba? John 14:6, "He is the way, the truth, and the life." Kaya nga, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sino mang sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, siya ay magkakaroon ng kaligtasan. No? Tingnan lang natin kung saan pinanganak ang ating Panginoon. Diba? Kundi sa sabsaban. Christ is our Savior, is born. No? Pinanganak siya. Yun dapat ang inaalala natin, no? Na hindi man natin alam ang tumpak na araw kung kailan siya pinanganak, pero inaalala natin pagdating ng bare months na ang Panginoong Hesukristo ay isinilang sa sabsaban na bilang hari at tagapagligtas ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Kaya ito yung pinakadakilang regalo ng Diyos Ama sa atin. No? Kaya nga, thanks be to God for His indescribable gift
from the book of 2 Corinthians 9:15. Pasalamatan natin siya dahil noon tayo ay walay sa Panginoong Diyos, pero ngayon siya ay sinilang at tinubos ang ating mga pagkakasala. Hindi po ba? Yung bibi na sinilang ngayon ay siya rin yung bibi na nagsabi doon sa cross na it is finished. Diba? Ganon kadakilang Diyos na iniligtas ang ating buhay mula sa mga pagkakasala natin. Kaya marapat na tayo ay sumampalataya upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. This is indescribable gift from God. Diba? It is finished, and from that after 3 days he was rose. No? He was resurrected. Kaya tayo'y merong dakilang pag-asa na muli rin tayong bubuhayin ng Panginoon. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay muli ding bubuhayin ng Diyos. Kaya Christmas, no, for us, is a child is born, at a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. From the book of Isaiah chapter 9 verse 6, no? King James Version. So He is and He will always be with us. He is a mighty God. He is the everlasting Father and the Prince of Peace. Kaya nga may kapayapaan tayo. Nanatili ang kapayapaan hindi sa sanlibutan ito, sapagkat ang kapayapaan ng sanlibutan ay hindi kayang ibigay sa atin, kundi kung meron tayong Panginoon. No? The Lord is with us, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Masaya ang ating Christmas, hindi lang in this bare months, kundi every day ang ating buhay tayo ay masaya. Through the dark of Advent, no, there is hope that whispers, God is here. Kasama natin ang Diyos, di ba? Kaya nga, ipagpasalamat natin, mga kapatid, hindi dahil meron tayong bonus, no? Makakabili tayo ng mga magagarang damit, no? Makapaghanda tayo ng masasarap na pagkain, may lechon sa hapagkainan. No, that is not the essence of Christmas. Sabi dito, the beauty of Christmas is not in the present, but in His presence. Praise the Lord, no? Matthew 1:23, in His presence, to Christ our Lord who is born. Yung presensya ng Panginoon na kasama natin, may handa man tayo, may bonus man tayo, no? Ang mahalaga doon, masaya tayo sa kanyang presensya dahil kasama natin ang ating hari at tagapagligtas. Sabi nga ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. No? To seek and save. Para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Tulad natin kapatid na naliligaw at hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya marapat lamang na tanggapin natin siya. At sa pagkakataong ito, damhin natin ang kanyang presensya at pasalamatan ang dakilang Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas mula sa ating pagkakasala. Kahit madilim ang sanlibutan, Jesus is the light of our Christmas, the joy of our hearts, and the hope of our world. Siya ang liwanag, siya ang kagalakan ng ating puso at pag-asa na in despite sa kaguluhan ng sanlibutan, sa mahal na mga bilihin, sobrang taas, nababalot na ng mga kaguluhan, meron tayong liwanag, meron tayong kagalakan at meron tayong pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him, na tayo mamubuhay sa Kanya. Kapatid, tayo ay lilipas sa sanlibutan na ito. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sapagkat pinadala ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sana mga kapatid, huwag natin damhin ang Christmas dahil sa kung ano ang ibinigay ng mga boss natin, ng trabaho natin, no? Hindi 'yon.
All the Christmas presents in this world are worth nothing without the presence of Christ. No? From Jeremiah, Pastor David Jeremiah. Useless and everything is nothing kung wala tayong Kristo sa buhay. Aanihin mo ang mga magagarang pagkain na yan, masasarap na pagkain, may bonus ka na bagong brand new car, bagong bahay, magagarang damit, sapatos, bag, cellphone, kapatid, temporary lang yan. Pero kung nasa presensya tayo ng Panginoon, kahit araw-araw tayo'y may kagalakan. Nawa ang Diyos ay sumainyo. The Lord be with you and He is with us, continually dwelling in us as we walk into His Holy Spirit. Kaya kapatid, damhin natin at isapuso natin ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nakasama natin siya, hindi lamang sa Paskong ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. This is the very essence that Christ is born as our Lord and Savior. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon at dalangin ko na kayo ay may patuloy na kasiyahan, kagalakan, may handa man o wala, may regalo man o wala, may bonus man o wala. Purihin ang Diyos dahil siya ay kasama natin at ang ating tagapagligtas. Tayo ay kanyang pinili, tayo ay kanyang hinanap upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Salamat at purihin ang Diyos. May you be happy and blessed, not just on Christmas Day, but throughout the year. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. God loves you. And I love you too. Bye-bye.